Mamamatay tao daw ang former President Rodrigo Roa Duterte. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Bakit? Nakita ba nila kinalabit ang gatilyo at pumatay? Matagal ako pumapatay ng tao. Nakita ba nila na nag-uutos na patayin mo to, patayin mo yun, patayin mo yun? Barilin mo sa ulo. Patayin mo. Unti nang nagkakalinaw ang kidnapping case sa isang Chinese national. Noon pa nga nagtataka na ako, bakit mas nauna pa si Maharlika at ang kanyang puting ahas sa breaking news ng pagkikidnap sa isang Chinese national? Mukhang malalaman na natin kung bakit. Ito ang tatlong suspect sa pagkikidnap kay Anson K. Kita niyo naman? Kita niyo naman. Sang-ayon sa aking puting ahas, kung talagang simpleng kidnap for ransom lang ito, bakit kailangan patayin ang biktima? Bakit kailangan patahimikin ito? Bakit mas nauna pa sa breaking news si Maharlika? Lalong-lalo na si Harry Roque. Harry Roque, anong nangyayari? Wala kayo, saan ang palagay niyo? Bakit kailangan patayin ang biktima? Anong pinapatahimik sa kanya? Ano ang nalalaman ng pobreng mama? Hindi deserve ng pamilya na mawalan ng isang ama. Hindi deserve nilang mawalan ng isang family member. Pero ano ang tinatago ninyo? Nakapanlulo mo, nakakalungkot, at nakakasama ng loob ang pagwawalang bahala ni Aimee sa kanyang kapatid na si PBBM. May kasabihan na blood is thicker than water. Pero bakit ganito ang ginawa ni Manang Aimee? Tama ba na sabihan niya ang ating presidente na naliligaw na ng landas? Malaking kahibangan ang mga paratang mo, Manang Aimee. Lahat ng paraan ay ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang maisalbalang ang ating bansa sa maitim na nakaraan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaya Aimee, hindi mo masisi ang mga mamayang Pilipino kung ikaw ay itakwil at wala nang maasahang suporta dahil isa kang lapastangan. Yung kinampihan mo ay iyong taong nagsabi na pupugutan ng ulo si PBBM, ipapatay si FL Liza at Speaker Martin Romualdez. Sinabi din ng walang hiyang VP na ipapahukay ang mga labi ng dating Presidenteng Marcos Sr. Sino ba ang mga eto? Di ba mga kadugo mo? Ganun ka na ba talaga kahangal para itatwa ang sarili mong kadugo? Kapal naman ng mukha mo, Manang Aimee. Nakakaawa ang ating presidente. Kaliwat kanan, ang pangyuyurak at paglalapastangan sa kanyang pagkatao. Pero ikaw, walang pakiaalam. At ikaw din mismo ang lumalapastangan sa kapatid mo. Nakakahiya ka. Wala kang karapatang dalhin ang apelyidong Marcos. Gamitin mo ang apelyidong Manutok dahil tila yata mukha ka ng may katok. Never again to Aimee Manotok. Matapang at walang inaatrasan. Mr. Duterte, hindi ako natatakot sa'yo. May isang salita at mayroong paninindigan. Sige lang, isa ito sa mga ikakaso natin sa kanila pag wala na sila sa pwesto. Ganito natin mailalarawan mga idol ang pagkatao ni dating Senador Antonio Trillanes IV na simula pa ng una mga idol ay kritiko na ng mga korap na mga politiko na kanyang kasama sa gobyerno. Hindi inuurungan nga mga idol basta tama ang kanyang ipinaglalaban. At miski pa nga ikaw ay isa sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno o sa pamahalaan at kahit ikaw pa ay isang presidente ay hindi ka makakatakas sa kanya. Nakilala natin mga idol si Antonio Trillanes bilang numero 1 kritiko ni Duterte. At simula pa lamang nga mga idol nung unang pagkaupo pa lamang ni Duterte ay naandyan na siya upang bistuhin, halukayin at halongkatin ang baho ng pamilyang Duterte at maging nga mga idol ang matalik na kaibigan at matagal ng kaalyado ni Duterte na si Bongo ay hindi rin makakatakas nga mga idol sa mga kaso na isasampa ni Trillanes laban sa kanila.
Subalit ano nga ba mga idol ang katotohanan patungkol sa dating senador na si Antonio Trillanes at bakit hindi siya kinakasuhan ng mga pamilyang Duterte kung mali ang mga akusasyon laban sa kanila? Na kung tutuusin nga mga idol ay patong-patong sana na kaso ang ipapatong nila kay Trillanes kung itong mga akusasyon laban sa kanila ay walang katotohanan at pawang kasinungalingan lamang, ay sana ay matagal nang nakulong itong si dating senador Antonio Trillanes. At kung bakit hindi nakukulong nga mga idol si Trillanes sa kabila ng mga banat niya sa dating Pangulong si Duterte at sa pamilya nito, ay ito ang ating alamin mga idol. Bakit nga ba mga idol sa kabila ng mga akusasyon laban sa pamilyang Duterte ng nooy dating senador na si Antonio Trillanes ay hindi nakakasuhan ang dating senador? At bakit sa kabila nga mga idol na mga patong-patong na kaso na ipinupuko laban sa pamilyang Duterte ay hindi man lamang gumaganti